Putik dyan mga kapatid. What's up muna sa inyong lahat ha. Alam nyo dahil sa mga balita ngayon, pucha, hindi na ako nagsusuklay. No? Punas-punas na lang. Hindi, kailangan pagkatapos mo sa computer, kailangan medyo pahinga muna bago maligo. Mahirap kasi yung pagkatapos mo sa computer, kakatingin ng mga balita, o kaya sa cellphone, no? Maghihilamos ka. Huwag niyong gagawin yun, ha? Lalabo ang inyong mga paningin at baka magkaroon kayo ng ganitong salamin. Okay, eto na mga kapatid. Meron din kasing ibang nangangamba na baka AI lang yung lumabas po dun po si Saldico, no? Kasi nga, baka nga AI lang yun, mahirap na rin, di ba? Kailangan totoo, yung kay Saldico. Ngayon, paano natin malalaman kung kay Saldico? Pumunta tayo ngayon dun sa page nila, then nakita natin, oo nga, no? Sa page, no? Talagang nilabas. Si Saldico ho talaga yung nagsasalita. Medyo pumayat lang siya, pero siya talaga eh. Ngayon, para mas makasigurado din, alam nyo naman, meron naman tayong mga mainstream. Tingnan natin sa mainstream, mga kapatid. Ito, 24 oras. Saglitin natin Gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tahasang isinangkot ni dating Congressman Saldico si Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Sino nagsalita? Si Mel Tiangco. Nag-trending din yan si Mel Tiangco. Naalala ko nun yung bago mag-transition, sabi niya ng ganun, "Pwe!" No? Sabi niya kay no? Ewan ko lang kung napwe talaga siya no? Pero pwede naman niyang itanggi yun eh. Ayan na. No? Okay, sige, tuloy muna natin to. Kapitulo 1, 3, 4 ng 24 oras nating mahal. Pasok. Sa mga budget insertion nang magsalita si Ko sa unang pagkakataon mula nang pumutok ang flood control scandal. Talagang kitang pumutok Talagang sinasabi dito na nagsalita talaga si Saldico, yung video na yun mismo, no? Siguro para medyo yung ibang mga vlogger ng mga taga-kabila, parang sinasabi baka AI lang yun. Wala, kinonfirm na talaga mismo nila na galing talaga kay Saldico. Okay, tuloy natin. Sa magitan ng isang video ay itinuro ni Ko ang Pangulo na siyang nag-utos umano sa kanila na magsingit ng 100 bilyong piso sa budget. Ipinarating umano yan sa pamamagitan ng Budget Secretary at batid din ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nako. San ka pa? Di ba? Tuloy natin Si Romualdez umano ang pumigil sa kanya na magbalik bansa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Halos 4 na buwan mula nang umalis ng... Grabe, kumbaga yung paglabas pala niya, handa na siya. Total, nagkakaganituan lang din naman. Lalabas na lang ako. Paano ba yan? Nagulat siguro sila dito. Hindi nila inaasahan na si Saldico ay babaliktad ng super baliktad. Paano ba naman? Hindi naman kasi pwedeng siya lang ang may kasalanan. Parang ipinukol na nila lahat no? Diba? Halimbawa, magnanakaw si ganito, si kaibigan ko, tapos magnanakaw din to. O umalis ako ng bansa, nagpa-general check-up, magugulat na lang ako, i-chat ako na, "Hoy, diyan ka na muna ha. Sige, wag ka na lang umuwi dito sa Pilipinas." Lupang sinilangan niya Pilipinas eh. Kailangan kahit pa paano uuwi pa rin siya. Mamimiss mo pa rin yung amoy ng Pilipinas. Payag ka sa ibang bansa ka pero may mga Pilipino kang makikita doon. Nakikita yung mukha mo, yung Saldico, magnanakaw yun. Lilinisin mo ngayon sarili mo. Kung hindi mo lilinisin ang sarili mo, idadamay mo yung ibang talagang kasama mo. Base lang mo yan sa ating opinion, mga kapatid. Kaya nagsalita siya. Ngayon, sinasabi nila, sinungaling daw si Saldico. Sige, tuloy muna natin sinungaling pala to Pilipinas. Daw. Ngayon lang muli nagpakita si dating congressman at dating House Appropriations Committee Chair Saldico
Bahagi ito ng video na pinadala ng dating staff ni Ko sa Ayan, no? media Part at 1, no? pinost sa social media accounts ni Ko. Hindi malinaw kung kailan at saan ni-record ang video, kung saan idinawit niya sa kontrobersiya ng budget insertions sina Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. O talagang wasak-wasak sila dito ngayon. Paano yan? O kahit sabihin nyo na sinungaling, bakit? Meron bang tapat na magnanakaw? Magnanakaw tapos sasabihin niya, opo, ninakaw ko. Parang wala namang ganun mga sir. Teka lang, natatabunan yung ating fiber ni Juan. Nasaan na ba yun? Ano ba yung fiber ni Juan natin? Dapat hindi natatabunan, nandito banda yan. Ilagay lang natin dito. Yan, di ba no? Fiber ni Juan, napakabilis po ng internet niyan mga kapatid. Ano muna natin, i-play muna natin. No? Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yan, dyan sa Luzon, baka meron sa inyo yan. Sayang yan mga kapatid. No? Okay. Excuse me po, i-play ulit natin. Sabi ni Ko, 100 billion pesos na budget insertion sa 2025 budget ang ipinag-utos umano ni Marcos. Di niya direktang kausap ang Pangulo. Bagkus, pinaabot daw ang utos sa pamamagitan ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Agoy. Laglagan na mga kapatid, damay-damay na to. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sabi raw sa kanya ni Pangandaman, pwede niyang kumpirmahin ito kay Presidential Legislative Liaison Office USEC Adrian Bersamin dahil magkasama raw sina Bersamin at Pangulong Marcos sa isang pulong ng araw na iyon. Alam nyo, ang pinakamaganda sanang ginawa ni Saldico, umaten man lamang siya via meeting. Via Zoom meeting pala, no? Kung papayagan siya. O kaya naman, mag-under oath siya doon eh. Kasi pag nag-under oath na siya doon, recorded na yon sa Senate hearing. Mas maganda kung ganun ang nangyari. Di ba? Pero okay na rin ito dahil malaking pasabog to eh. Tapos sinasabi niyang may mga ebidensya siya. Ang problema kapag umuwi siya rito, baka hindi na siya abutang buhay. Baka lang, no? Kasi alam mo naman kapag bumabangga ka sa pader, anong gagawin sa'yo? Tinawagan ko po agad si USEC Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Ooh. Right after our conversation, Alam nyo itong mga nangyayari, may koneksyon sa sinasabi ng ating dating Pangulong Tatay Digong. Di ba yung mga BICAM, ba't may mga blanco-blanco, etc. May mga insertion, etc. No? Di ba? Kaya dito pa lang makikita mong halos iisa ang mga sinasabi. Saldico, BP Sara. Halos ito na, hindi na nalalayo. Sinabi na rin ni Madam Amy, hindi ka na pupunta sa malayo. Hindi ka na pupunta sa Davao City para mag-inspeksyon ng flood control. Nandiyan na Saldico na mismo ang nagsalita. Papayag ka, Saldico, papayag na siya lang ang madidiin. Tapos sasabihin nyo, sinungaling si Saldico. Bakit may sinungaling bang tapat nga? Opo, ginawa ko po yun. Wala namang ganun eh. Natural, kaya nga magnanakaw kakambal ng sinungaling eh. Kayo naman. Si Manang Claire, alam nyo, panoorin nyo to hanggang dulo. Kasi natutuwa ako kay Manang Claire, mga kapatid. Lalakihan ko yung screen mamaya pag si Manang Claire na. tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez. Di ba, napanood nyo naman na yan. Doon tayo kay Manang Claire. Ito na si Manang Claire na. Dito tayo mga kapatid. Siyempre, lalakihan natin yan. Manang Claire yan eh. Hindi pwedeng hindi. Yan. Pag si Manang Claire, yan. Dapat medyo malaki na. Makita nyo yung itsura ni Manang Claire kung anong itsura niya. Tinan Flood nyo. control projects. Kung ang Pangulo ay may kinalaman rito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue na ito kung siya mismo ang mapapasok? Manang Claire! Mukhang malaki-laki bonus mo sa pagtatanggol mo
Kaso ang problema, yung itsura nyo ho, hindi na ho katulad nung dati. Medyo blooming kayo nun eh. Pero bakit ngayon parang medyo stress ho kayo? Manang Claire, tanggol pa para may bonus baka sakali, di ba? Trabaho lang. Todo mo lang. Kaya mo yan, kaya mo yan. Oh, eto na si Manang Claire. Di ba? Stress na. Alam mo, bilib ako dito kasi syempre kailangan ma-maintain niya yung pagtatanggol, di ba? Tingnan natin. Humarap din si Budget Secretary Amenah Pangandaman na ayon kay Ko ay siya umano nagsabi sa kanya ng utos sa insertion ng Pangulo. Marin itong pinabulaanan ng kalihim. Natural. Di ba? Kailangan talaga yon. Kasi pag hindi niya pabubuluanan, alam mo naman umamin sila, no? Halimbawa, si Saldico. No. Sinungaling yan si Saldico. Natural, sinungaling nga magnanakaw eh. Nagsalita naman. Halimbawa lang, no? Nagsalita naman yung kabila. Natural, hindi rin naamin yun. Pwede bang umamin? Di ba sabi niya, opo, tama lahat ang sinasabi ni Saldico. Wala namang ganun eh, di ba? Ito. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. We respect and strictly follow the... Gigil sila. Sige, Englishin nyo lahat. Kahit anong gawin nyo, mas matigas pa rin ang pasabog ni Saldico kaysa sa inyo. GMA paggamit lang budget process. Ayon na rin kay sa sinabi ni Saldico. Ay, si Manang Claire, di naman kasi dati ganyan yun eh. Na ano siya, ewan ko pero shoutout Manang Claire, bilib na bilib ako sa'yo kasi lagi mo kaming napapasaya kapag nagsasalita ka. Hindi ako galit dyan. Dahil ginagawa lang naman niya kung ano yung trabaho niya. Minsan sa tingin ko, alam niya nang may mali eh. Alam niya nang papuntang mali. Ito lang, opinion lang ho ito, hindi ho ito panghusga. Sa tingin ko lamang ito, na alam niya nang pangit yung ganitong trabaho o kaya hindi na maganda dahil ako na ho yung pinupukol ng tao pero gagawin ko pa rin para sa Malacanang. Yari ka dyan, pag di mo inayos-ayos yan, baka mababa lang yung magiging bonus mo niyan. Pasko na. Tuloy tayo hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos? Natural. Baka pag nilagay sa iba yun baka mahalata. Kaya nga doon nilagay Naman Kung pwede naman po itong isama mismo sa net. Tingin na pala. Hindi nga pwede mahalata. Ikaw. Manang ito naman. Ang magnanakaw ba kailangan sa lantad ilalagay? Tinan mo ako, stress na tuloy tayo Pasaramdam na raw ni Ko ang mga ebidensya magdidiin sa kanya sa mga anomalya sa flood control projects at ang kanyang inilabas sa pahayag. Paraan para umiwas sa pananagutan. Hindi, mananagot pa rin siya. Para sa akin, itong si Saldico, kung may kasalanan man din siya o kasabwat siya, kahit sila yung mga diskaya, basta lahat ng kurakot, dapat silang managot. Okay? Dito naman tayo mga kapatid. Ang presidente ang nagpasabog nito. Kung involved ka, bakit ikaw mismo ang magpapasabog? Naman, maganda yung sinabi mo Basahin mo natin ang kanyang sinabi. Ito yun, DPW Sec Dizon pinagtanggol si Pangulong Marcos sa mga paratang ni Saldico. Wow! Galing, Iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon na mali at labag sa katotohanan ang mga alegasyon ni dating Ako Bicol Representative Saldico, lalo na't tingnan nga natin kung nakano yung mic ko. Ayan, gumagana yung mic ko. Lalo na't personal na ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Alam mo kasi may mga magnanakaw, kailangan nandoon din ho sila para malaman nila pag malapit na silang mabuko, guguluhin nila or mangungunahan na kunwari kasama sa investigasyon. May mga ganon. May anime ngang ganon Sino nakapanood sa inyo ng Death Note? Yung original yung anime.
doon sa anime na yon, yung mismong si Kira kasama sa investigasyon. Yung mga ganun, no? Natural, magnanakaw, kung may chance na kailangan mapasama ka, kunwari, imbestigahan yung mga magnanakaw. Parang di ka mahalata, kunwari, mag-iimbestiga ka. Ito'y base lamang sa aking opinion. May mga ganun kasing mga teknikan. Baka lang naman, pwede ring gamitin. Di ba? Ituloy natin. Aniya, taliwas sa sinasabi ni Ko ang mga pangyayari. Natural, kailangan yung... kailangan yung magdepensa ngayon Laking pasabog ba naman nun? Dahil ang mismong Pangulo ang nagpasimula ng pagbubunyag. Pangulo ba talaga ang nagsabi? Ang unang nagsalita ng pagbubunyag? Hindi. Para sa amin, si Marcoleta. Kung hindi pa si Marcoleta nagsalita at nag-umpisa ng Blue Ribbon, kunwari, hindi na kayo mag-ICI. Dapat nga wala ng ICI Kasi, ang pinaka talagang dapat doon, yung kay Marcoleta. Yun dapat. Kasi nga tuloy-tuloy na yon. Kayo, nanggulo lang kayo, tapos pinasok nyo po rin sa ICI. Hindi naman nakikita ng mga tao. Mas gusto namin yung nakikita. Si Saldico, nakita namin, nagsasalita. Sa inyo, investigasyon nyo, tago. Sino ang wala doon sa, sa list? Di ba sinabi ni Ivan Mayrina, sabi niya ng gano'n, nakasama po ba si Saldico rito? Wala daw. Bukod sa wala yon, wala rin si President BBM. Binanggit naman ni Saldico. Di ba nagtagpo-tagpo? Nag-comment si Sir Jack Argota. Nagpasabog para kunwari wala siyang alam. Malabo yan dahil unang-una siya ang pumirma ng budget at sabi niya, binasa niya ng buo. Di ba? Totoo naman yun. Sinabi niya, binasa daw niya. Ibig sabihin, naganap ang insertion bago niya pirmahan. Hindi siya sayang, hindi. Sabi niya ng ganon. Sayang talino mo, Dison. Alam kong alam mo at may alam ka sa nangyayari. Nakawan. Ha ha ha. At binuo ang ICI to control the narrative. Wag ako, iba na lang. Kami. Siyempre, ibubunyag sa Pangulo ang katiwalian para hindi siya madadawit. Sabi ng ganun dito. Ang nakikita ko kasi ganito, sa mga investigasyon, pag sangkot ka na, lalo na't ikaw naman ay nandudun, kunwari, makikilahok ka para kunwari mapansin na concern ka. Ano bang mga tao? Tanga-tanga? Depende na lang kung ganun talaga. Eto naman si Manang. Ano ba naman sinabi nito ni Manang? May naisip ba ako? Mahirap magsalita? Sino kaya ang nasa likod nito? Paninira ni Saldico. Alam mo naman, mula noon hanggang ngayon, ang magkakampi pala si BP Sara at si Saldico. Siminit, no? Ngayon, ikaw mag-siminit. Yung mga obstructionist, destabilizer, hindi naman kayo dinidestabilizer. Hindi naman kayo kinakalog dyan. Sadyang may nakikita lang silang anomalya na hindi nyo na kayang itago. Gaya nga ng sinabi ko, halimbawa sa isang garapon, kapag pinuno mo ito ng pinuno, halimbawa yung tubig, yung korupsyon, aapaw at aapaw, kahit takpan mo yan, may butas-butas dyan, magkakaroon talaga yan ng butas. At imposible po talaga, at posible po talaga ang umapaw ng umapaw yan, may mga tagas-tagas. At pag binuksan na mismo, makikita yung pinakalaman. Marami doon. Ha? Ano bang mga nag-comment kay Manang Claire dito? Ate Claire, ipagtanggol mo pa. May bonus ka. Ako Claire, ako ang nag-utos ni Saldico na diin niya si Marcos. Sabi ni Richard. Gagawa naman ito ng paraan para mapagtakpan ng issue. Kaya nga parang pakiramdam ko siniset up na si Senator Bato no? Mga kababayan, wag ho tayong magpapalinlang sa mga nangyayari. No, kailangan malaman ho natin ang mga katotohanan. Hindi po pwedeng makinig lang tayo sa mga sabi-sabi ng gobyernong ito. Hindi naman din tayo lumalaban sa gobyerno. Ang atin lang yung totoo ang gusto natin marinig at wag tayong magpalinlang. Manang Claire, kaya mo pa ba? Sige, malaki naman bonus mo Banat lang ng banat.
Siguro hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. At pag nakaabot ka rito, huwag mong kalimutan mag-like sa ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yeah. Nasaan na yung ating outro? Matinding outro. Oh my God, we're back again.